Nako po, ito na mga kababayan, Epipanyo Labrador, pasok! Mukhang maibaon na talaga sa limot mga kababayan. Mukhang ito na ang katapusan ng kayabangan nitong si Epipanyo Labrador mga kababayan. Pero bago tayo magpatuloy sa ating pag-uusapan, ako muna ibabati ng magandang hapon sa ating mga subscribers dyan, sa ating mga viewers. Maraming salamat sa inyong suporta. Shout out sa inyong lahat yun ang mga kababayan. Ako po, sumikat na nga talaga itong si Panyo ngayon mga kababayan. Biruin nyo ba naman yan? May reward na ito mga kababayan ha? Iwan ko lang kung sino yung nagbigay ng reward mga kababayan. Para sa makapagturo mga kababayan kung saan ngayon naroroon itong si Epipanyo Labrador mga kababayan. Ako po, mukhang mag-uunahan. Kung andito lang sa amin banda yan, pati ako. Makikipag-patintiro ako mga kababayan para maituro ko kung saan ba nakatira ngayon itong si Epipanyo Labrador. Sayang din mga kababayan, yung 50,000. Marami na rin tayong mabibili niya. Pag makabili tayo ng tig 20 kilong bigas, ang dami na nun, pero budol yung 20 kilong bigas mga kababayan. Huwag kayong maniwala. Balik tayo kay Epipanyo Labrador mga kababayan. Meron na itong patong may patong na ito sa kanyang bonbonan na 50,000. Di ko lang alam, baka nadagdagan. Baka dinagdagan ng ating mga kababayang Muslim. Dahil nga sobra naman talaga ang pambabastos nitong si Epipanyo Labrador mga kababayan sa ating mga kababayang Muslim. Nagkakamali siya ng kanyang hinahamon mga kababayan. Nakala siguro niya, katulad sa ating mga Kristiyano yan. Iba yan sila. Hindi yan katulad sa atin na watak-watak. Pag mga Muslim ang inyong aawayin, nako po, huwag na siguro. Baka magtampo lang kayo sa bigas. Kung galit kayo sa bigas, kung ayaw nyo na kumain ng bigas, sige, makipag-away kayo. Katulad sa ginawa nitong si Epipanyo Labrador mga kababayan, na grabe sobrang yabang naman ito. Noon ko pa nga ito binabanatan mga kababayan. Noon ko pa ito tinitira. Pero hindi ito sumasagot sa akin eh. Di ko lang alam, baka natatakot na baka masampal ko ito eh. Yun lang mga kababayan, balik tayo sa reward nito nga si Epipanyo Labrador. Basahin lang natin ito nga nakapost dito. Yari ka ngayon, 50,000 reward sa'yo. Magtatago ka daw Panyo. O ito mga kababayan, Assalamualaikum. Ito basahin natin Sa lahat ng kababayan namin, mapa-Muslim man o Kristiyano, may isa tayong kababayan, nagbibigay ng 50,000 sino mang makapagturo kung taga saan ang lalaking ito. Si Epipanyo Labrador mga kababayan yung tinutukoy. Sino man yung makapagturo may 50,000. Turo lang yan huwag niyong galawin si Panyo. Sila na yung bahala. Kristiyano man o mapa-Muslim, kahit anong relihiyon mo, pwede kang makisali sa paghanap kay Epipanyo. Sayang din yung 50,000 mga kababayan. O ito saan ba tayo pupunta? Ang lalaking ito saan nagtatrabaho, kung saan madalas pumupunta kahit yung trabaho lang ituro nyo lang, o kung saan madalas pumunta, sila na yung bahalang gumawa ng paraan para maibaon na sa limot itong si Epipanyo. Ayon pa sa post na ito, makipag-unayan po kayo sa mga leader na dahil ito pong taong ito ang nambabastos sa Muslim. Hindi lang binastos, minaliit pa binaliit pa ang kakayahan ng mga Muslim. Tinawag nitong muklo at kung ano pang pamamaliit. Please paka-share ng post. Marami na nagsishare nito mga kababayan. Di na siguro magtatagal mahanap na siguro talaga ito. Baka bukas o susunod na mga araw, makalawa mga kababayan, mabalitaan lang natin, wala na. Natagpuan na si Epipanyo Labrador. Nawala na. Kunti na lang yung balat na tira sa katawan. Isa pa mga kababayan, bukod sa may patong na sa kanyang bunbunan, itong si Epipanyo Labrador mga kababayan, may patong na itong 50,000. Naku po, maraming mag-uunahan kung sino ang makapagtuturo kung saan
o taga saan itong si Epipanyo Labrador mga kababayan. Bukod sa may patong na ito ngayong 50,000 mga kababayan, ito yung kanyang totoong pangalan. Ang totoong pangalan nitong si Epipanyo Labrador mga kababayan ay siya si Richard Palacio. Alam ko yan mga kababayan kasi nga matagal ko na itong binabanatan. Noon ko pa ito binabanatan itong si Richard Palacio aka Epipanyo Labrador mga kababayan. Itong si Richard Palacio mga kababayan ay convicted ito sa kasong qualified tip. Kasi nga mga kababayan, ninakawan nitong si Richard Palacio aka Epipanyo Labrador yung kanyang mga mag-aaral. Kasi nga mga kababayan, itong si Epipanyo Labrador ay isa daw itong instructor sa martial art. Bukod sa magaling siya magkarate mga kababayan, napakagaling din niya magnakaw. Magnanakaw yang si Richard Palacio mga kababayan. Pati yung luto, yung tayaan ng luto mga kababayan, swertres, yung ganon. Pati yun, tinangay yung kita ng mga kababayan. Ninakaw nitong si Epipanyo Labrador. Hindi ako nagsisinungaling. Tingnan ninyo sa mga vlog noon mga kababayan kung ano ang totoong pagkatao nitong si Richard Palacio, aka Epipanyo Labrador. May kaso din ito, nakulong din ito noon. Kasi nga may kasong panggagaasa yan. Nakalabas lang yan dahil inarbor ng isang politiko mga kababayan. Yung qualified tip ni Richard Palacio mga kababayan, may ano na ito, may warrant of arrest na ito mula sa Silay City, RTC mga kababayan. Kaso nga lang, nagtatago. Magaling na talaga magtago. Akala siguro nitong si Epipanyo Labrador mga kababayan, o sa totoong pangalan, Richard Palacio, ay habang buhay siyang makapagtago. Ngayon, binabanatan mo, ito mga kababayan nating Muslim, na wala namang ginawa sa'yo. Akala mo siguro, katulad ng mga politiko yan, katulad yan ni Senador Robin Padilla. Hindi ka naman papansinin ni Senador Robin Padilla. Kasi langaw ka lang. Wala kang halaga kay Senador Robin Padilla. Kahit anumang gawin mong pagmumura, kahit anong gawin mong paninira niya kay Senador Robin Padilla, hindi ka papansinin. Pero noon mga kababayan, nung lagi niyang minumura si Senador Rodante Marcolita, hindi pa senador no Senador Rodante Marcolita. Pinakasuhan na yun Pinatatawag sa Senado yan. Kaso nga lang, hindi pumunta. Natakot mga kababayan. Talagang takot naman talaga. Kailan ba naging matapang yan? Matapang lang talaga magsalita yan. Ang matapang kay Richard Palacio mga kababayan, aka Epipanyo Labrador, yung kanyang pananalita at yung kanyang amoy. Kasi nga matagal nang nagtatago mga kababayan yan. Noon pa yan, ilang taon na yan. Nakapagpalit lang siya ngayon ng face mask. Pero yung damit niyan mga kababayan, ganun pa rin. O baka sabihin nyo, nagsisinungaling ako. I-check ninyo yung mga vlog ko noon tungkol kay Epipanyo Labrador mga kababayan. Yan pa rin yung kanyang mga kasuotan. Walang pagbabago mga kababayan. Naawa nga lang ako niya noon. Kasi nga nung nagmamakaawa na yan, humingi ng tulong sa kanyang mga taga-suporta, sa kanyang mga viewers, humingi ng tulong yan, humingi ng pera yan. Nagkasakit daw yung kanyang anak, wala nang adong pambili ng gamot, hanggat nagmamakaawa mga kababayan, itong si Richard Palacio, aka Epipanyo Labrador, nagmamakaawa, nangunguha na lang ng kuhol. Nangunguha ng kuhol mga kababayan para maibenta niya, para makapagpa-load siya, para makapag-upload siya sa kanyang YouTube channel. Bago lang kasi, yung kanyang Facebook page mga kababayan, bago lang yan. Noon wala yan. Gustong sumikat, kaagad-agad dyan sa social media mga kababayan, tinira yung mga Muslim. Ngayon, nagkamali siya ng tinira. Siya ngayon yung titirahin. Yun nga, dito lang muna, At bago tayo magtatapos, ay mag-shoutout lang muna tayo. Shoutout tayo kay Ma'am Virgie Religious ng Apulian, Bulacan, sa kanyang mga apo, si Coco, Dion, Yuri, at kay Sagi. Shoutout na rin kay Ma'am Susan 786. Yun ang Ma'am Susan 786, maraming salamat. Shoutout na rin kay tanggalin natin medyo malabo na yung ating paningin. Shoutout na rin kay Iwan. Shoutout na rin kay Lionel Bilongilot.
Shoutout na rin kay Alejandra Acabado. Shoutout kay Ma'am Joyce ng Japan. Shoutout kay Dinstiral Lison. Shoutout na rin kay Tili Solita. Shoutout na rin kay Ata Ribatu. Shoutout na rin kay Little lang mga kababayan. Little. Shoutout na rin kay Eric Capdos, kay Ma'am Edisa Borby, kay Roger, kay Priscilla Daunton, kay Eduardo, ano ba yun? Nakalimutan ko ha. Tika lang, basta hanapin ko lang yun. Shoutout na rin kay Romeo Vizcara Vlog. Romeo Vizcara Vlog, shoutout sa iyo, idol. Shoutout na rin kay Eduardo Benedicto pala ng Plaridel, Bulacan. At shoutout na rin kay dito yung sino ba ito? Kay Mina sa Bulacan daw. Di ko lang nila ako sure kung nasa Bulacan talaga ito kasi nga palipat-lipat ng lugar yan itong si Richard Palacio. Noon sa Negros yan, tapos lumipat ng Bicol, lumipat ng Mindanao, palipat-lipat yan mga kababayan. Kasi nga wanted yan mga kababayan, totoo wanted yan. Noon pa wanted yan. May warrant of arrest na nga yan mula sa Silay City RTC mga kababayan kaya nagtago yan. Yun na dito lang muna once again, this is Rondi TV mo, ingat lahat. God bless bawat isa sa atin.